ay mag-uumpisa na ang total makeover ng EDSA. Pero handa na ba talaga ang mga magpapatupad nito? Ang ilang senador may mga rekomendasyon. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Sa gabi lang dapat ikasa ang EDSA rebuild. Yan ang giniit ni Senator Francis Tolentino na dating MMDA chairman para hindi maantala ang araw-araw na biyahe ng mga motorista. Rekomendasyon niya, dapat 10 p.m. to 5 a.m. lang ang construction. Hatiin din ito sa 5 bahagi dahil tatakbo ito ng 2 taon. Una na dyan ang EDSA Pasay. Sunod ang EDSA Makati Guadalupe, Ortigas, Cubao at panghuli ang Caloocan. Maingat na pagplano raw ang kailangan na dapat sensitibo sa kabuhayan ng mga mamamayan. Sinang-ayunan nito ni Senator J.V. Ejercito matapos ang pagdinig ng Senado kanina tungkol sa public transport. It will be a big problem kung sabay-sabay talaga. Ngayon pala nga, wala pa yung rehabilitation. Ano na di ba? Bumper to bumper, lalo pag rush hours. Kailangan pa rin daw talagang pabilisin ang infrastructure projects gaya ng railways. Kaya nga taon-taon, nilalaban natin yung budget season yan Kasi we should have started that 30 years ago. Napag-iwanan na tayo ng ASEAN countries natin, nag-invest na tayo, nandun pa rin. Sa panig ng MMDA, makakatulong daw ang kasalukuyang pagpapatupad ng NCAP sa EDSA rebuild. Bumagsak kasi sa 1,112 NCAP violations ang na-report ng ahensya kahapon. Nalagpas kalahati sa record nito na 3,982 na minonitor umano nila nitong nakaraang linggo. Karamihan sa violation ay pag-disregard sa traffic signs, loading o unloading at pagdaan sa bus lane. Kahit ako nagulat, maluwag kasi yung mga usual na nag-violate ng coding, hindi po lumabas yung alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. So, yung 2,800 na mga nag-violate, malaking bagay ho yun. Nasa 2 linggo na lang bago simulan ang EDSA rebuild pero nabunyag sa pagdinig na hanggang ngayon wala pang public information campaign ng MMDA tungkol sa rerouting plans nito. Sabi ng MMDA, sa first week of June daw nila sana ito planong i-release. But along the way na pinagpaplano nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman ako. Agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung yan, yung mga addition na lang po na pina-finalize namin. Paliwanag ng DOTR, inaayos pa kasi ang dagdag na ruta sa mabuhay lanes. Ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Mr. Chair. Ready naman na po yan. Nirekomenda naman ni Senator Grace Poe ang pag-offer ng shuttle services, ang flexible work arrangements habang tumatakbo ang project. Wala pang tugon ang DOTR tungkol dito. Ang EDSA rebuild, hindi lang para sa kalsada. Sabi ni Poe, chance na ito para itulak ang mass transit options at pedestrian-friendly alternatives, gaya ng pagpapalawig ng bike lane at mas mahabang train hours na ginagawa na ng megacities sa buong mundo. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel.